What's up mga ka-Ice Master? Magandang araw at kumusta kayo? So ito mga idol na mainit-init pang balita. Itong si Melvin Jerusalem mga idol ay naglabas ng hinanakit kung bakit hindi natuloy yung laban nila ni Culaso. At marami siyang sinabi dyan, kasi bumili na daw sila ng plane ticket. Marami daw sila nakapaghanda na yung team nila, kumbaga nasayang lang. Itong si Sean Gibbons mga idol ay nag-comment. Sinasabihan niyang bobo, tanga si Melvin Jerusalem. At sinabihan na daw niya ayaw makinig. Kaya shut up na lang daw. So itong si Jerusalem matapang, siyempre nandyan pa yung emosyon niya. Di siya natin masisisi dyan dahil talagang nagsikap siyang mag-training. Nagbigay siya ng oras para sa kanyang training para makalaban niya si Culaso. Kasi si Culaso naman naghamon eh. Si Culaso naman talaga naghamon kay Melvin Jerusalem, no? So ang nangyari mga idol, nag-comment din si si Melvin Jerusalem. Sinabihan niya ng why are you crying, Sean Gibbons? So ito mga idol, no. So maraming nagko-comment ng mga idol, no. Baka daw si Jerusalem ay matulad ni Cuadro Alas Casimero kasi diyan nag-umpisa yung alitang Casimero at Sean Gibbons sa ganyang, basta diyan halos kahawig lang. Pero ang opinion ko naman diyan mga idol, medyo malayo kasi itong si Jerusalem may backup yan eh. May hawak siya ng manager niya, promoter na si GC Manangkil, at meron silang parang co-promotion yata o co-management niya at ni Manangkil yung Zip Sanman. So sa mga nagsasabi na matulad siya kay Cuadro Alas, medyo malayo. Tingin ko medyo malayo kasi nga meron silang backup. Yung kaibahan nila Cuadro Alas, wala silang ganyan eh. So yun mga idol, no. So maraming nagsiliparan na mga comment to mga idol. Pero para sa akin naman, normal yun maglabas yung isang boksingero na ganun dahil nga napagod siya sa kakatraining, gumastos sila, nagbigay sila ng oras, time, lahat na. Pero itong si Sean Gibbons kasi, yung komento niya, siguro para sa kanya normal lang yung mga ganung salita kasi nga Amerikano siya. Pero pagdating sa atin, ibang dating nun eh. Kaya syempre nag-init niya yung Jerusalem doon. At itong si SB pumasok mga idol, halatang takot. Parang pinagsabihan lang niya si Jerusalem na ito, ganyan, patience lang daw, ganito, ganyan, wala daw magagawa pag mainit yung ganito. Kasi nga, takot siya, hindi niya mabanatan si Jerusalem kasi takot naman siya kay JC Manangkil. Takot yan si Silver Boys. At wala siyang magawa kasi kung pagdating yan sa mga Casimero, ganyan, pitik na. Matik na yan mga idol, no? So itong si Silver Boys, duwag yan, namimili lang ng kalaban niya kung kaya niya. O ngayon, gaya ng sinabi ko, merong magrereklamo diyan sa ganyang style, di ba? Dapat kasi respeto mo rin yung naramdaman ng isang boksingero. Bakit ka magko-comment ng ganun doon sa post niya ano na nga siya, emotional na nga, kukomento ka man ng ganun. So nakatikim ka tuloy ng why are you crying? O yan, English pa yun ha. So naintindihan talaga ni Sean Gibbons yun. So yun lang mga idol, no. Sana wag pag-initan ni Sean Gibbons si Melvin Jerusalem, pero gaya ng sinabi ko, kung ano yung ginawa nila kay Cuadro Alas, yung hinarang yung mga laban, tingin ko hindi naman magagawa nila kay Jerusalem yun. Kasi yung Zip Sanman, nakabase sa Japan. At alam naman natin yung Japan, pagdating sa mga lower class, marami sa Japan. So, tingin ko makakahanap pa rin sila ng kalaban kahit umayaw na si Sean Gibbons sa kanila. Pero tingin ko naman business yan eh. Mag-uusap pa rin yan. Mag-uusap pa rin yung both side. Kaya nga, itong si Silver Boys, hindi makabanat kasi pag banatan niya, tapos ang laban, di ba? Talagang mawala na sila lalo ng world champion sa Pilipinas. O both side, may may mga consequence yun. So mas maganda, Silver Boys, na duwag ka na lang. Duwag ka pala, takot ka pala kay GC Manangkil, no? So why are you crying naman?